May buntag mga higala igsunan no and welcome sa atuang kining reaction video. Ug ning adlaw for kining episode atong hisgutan kining isa sa mga controversial nga mayngon ako controversial tungod kay nag-viral mong siya sa akong newsfeed no. Ako ay nakita sa akong newsfeed unya tagaan lang po nato ni og reaction video not to insult not to maghatag og kanang unsa bay tawag ani aron mandaot no dili na mao or ipakita nato nga kita mo'y taas sa kining kuan kanang sakto gyud kita mo'y kuyaw dili dili na mo ay atong punto ani tagalan natong reaction video tungod kay na intriga lang pud ta sa kadaghan nga nag-share ini kung unsa bay sayop ini unsa bay problema aning gisulti sa usa ka sikat pud ni nga paring Katoliko gyud no si Reverend Gitgano gani do na pud siya daghang mga kana pong mga butang atong ginapaminawan ba no. And there are also many preachings nga we agree no labi na tong mga sa about sa mga superstitions uh, ug sa uban pang mga butang ning ah, adlaw or kini bang episode atong tagaan og reaction video. Una ha, una gyud para di din ta ingon nga basta lahi ba ginang lahi ba ta nga sekta niya. Kini sa Catholic Church mas nagtuo nga mandaot. Dili dili na mo punto nato mga igsoon. Ang ato ang kuan dinhi maningkamot ay pakita pa nato ang reaction sa ato ang side. And I also would not say that I am not bringing the umbrella of the denomination where I am aron nga isulti nga maingon nga kini mao gini tama ug mao gini ang sakto. No, wa na ko ni gidala kay wa mo ko nila gihimong representative para mo mahimo ko ini. Wag ako lang gini gisulti pod as also a teacher dinha sa simbahan, no, mga igsoon. So ato ning tan-awon, atong paminawon unya atong hatagan og reaksyon mga igsoon. Dili ang Biblia may pillar and foundation of truth, ha? Bay, paminaw ma? Dili ang Biblia may foundation, pillar and foundation of truth. Ang Biblia, ang simbahan, dili ang Biblia. Muna mailhan ninyo, Okay. So dinhi nagsugod no ang kanang iyang video. I'm sorry, wala na ko nakit-an no. Disclaimer lang, wala na ko nakit-an ang full video ani nga discussion or preaching or kung unsa bay tawag ani sa tong mga igsoon Katoliko. Wala ko nakita sa full video ini. Sayop ba yan eh? Sayop ba yan ng clippings lang atong tanawon nga di nato tanawon ng tibuok gyud nga pagpasabot niya sa kanang sa iyang topic. Not just in preaching, but in every kanang bisag sa mga speeches no sa mga bilang sa mga iladong tao nga ganahan man tana kanang putol-putulo nato nya taga na tong kaugalingon natong interpretation aron ambot lang kung ang uban aron mudayeg ang uban pud aron mudaot sa uban pero hopefully nga matan-aw pud ninyo ang ug naa po'y makita nato nga link ani sa full video ani ihang pagpadayag pero kini atong nadunggan nga gisulti niya nga ang simbahan dili ang Bible ang pillar and foundation of truth. And I know nga ang basis niya ani is isa gini sa atong tan-awon. Before we judge, before we give our thoughts, before we give our opinions, dapat atong tan-awon may basis ba ang iyang gisulti? May kapasikaran ba siya sa iyang gisulti mga igsoon? And I found nga ang iyang ano ani ang iyang tawag ani ang iyang ginabasihan ani is written in the First Timothy chapter 3 verse 15. Si Apostol Pablo gid mismo ang misulat ngadto kang Timoteo nga ningon siya no unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 kung namoy mga Bible pwede niyo lang basahon ningon siya apan kun malangan ako ingon si Apostol Pablo kining sulatan mo ay magtudlo kanimo kung unsaon nato pagkinabuhi diha sa balay sa Dios no. So ingon niya kung malangay daw si Apostol Pablo kay gusto man niya moadto didto no. Ingon niya kung malangay man ganing ko at least kini nga sulat mo ni ang magtudlo nimo or nato kung unsaon nato pagkinabuhi sulod sa balay sa Dios o inside the house of God. Nya ingon niya kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios. Ah, sa Tagalog pa mula ingon pa niya sa Tagalog sa English pa sa NIV ingon niya if I am delayed you will know how people ought to conduct themselves in God's household which is the church of the living God. Okay? God's household is the church of the living God. Ang panimalay daw sa Dios mao ang iglesia sa buhi nga Dios. Una pa'y sumpay the pillar and foundation of the truth.
ang haligi ug ang pundasyon sa kamatuoran. So mo na yang mean. So God's household is the church of the living God, and that household is also the pillar and the foundation of the truth. May basihan siya. O sa King James mo ani pagkasulti, but if I tarry long, that thou mayest know how to thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, okay? In the house of God, and house of God thou is the church of the living God, and also the pillar and the ground of the truth. Mo ni ang iyang basihan, and siguro wala man tayo lalis ana kay nakasulat man gid na sa mga igsoon, no? Ang mga tao nga nagtuon sa kamatuoran, dili mo, sa mabasa sa Biblia, letra por letra. Mingon man ang mga igsuon na tong mga pastor. Tinoo dili. I would say nga tinuod yun na kasagaran, no? Dili kasagaran, daghan akong giingon, daghan. Not most but many. Daghan gid maiuna na labi na sa mga debate which is dili kay ko fan ng debate gyud. No, scholarly lang bisag di ta mga scholar. Pero kanang ano lang gud kanang hisgutan lang gud ta. No, we have similarities, we also have differences. Let us meet kung asa ta dapit nagsimilar and let's agree on that. And sa mga butang nga dili ta magka-agree, di kita magkaabot, then unay giingon nga let's agree to disagree kung di kita magkasinabot. Kay kung sa debate man gud, parehas mo close-minded. Nya kung parehas mo close-minded, meaning wala jud kay mawin ana, wa kay madaog ana, walay ingon ba nato ba kasagaran sa atong mapaminawan labi na sa mga kanto-kanto nga mga debate, puros pagyaga-yaga, pagbugal-bugal, which is not good, no? Para sa kuha personally, dili ko uyon ang mga debate. Discussion, no? Scholarly discussion. Kung sa imuha, kung sa puya kuha, then let's sa mga sa ako nagikaingon sa mga butang nga similarity ta, that's good, pero natin similarity, that's good, pero pag sa butang nga managlahi kita, di kita magkaabot, then let's continue sa atong pag-alagad sa Ginoo nga di kita magkuan pasagdan nato, magwali ko sa kuha, magwali po ka sa imuha, nga wala ta magkasakit tayo og buot, no? Sa debate mostly ingon ana, kunya madunggan nato na kasagaran letra for letra, which is ako alang I do not agree with that notion nga kanang letra for letra, because dunay daghang mga butang sa Bible nga symbolic ug dili kinahanglan nga basihan nato letra for letra. For example, pag-ingon ni John the Baptist nga behold the Lamb of God, meaning di ay si Christ nay upat ka tiil because he is a lamb. No, that's symbolic and does not to be interpreted letra for letra. Sa dihang si Apostol Pedro ba di natamuto sa iya kay giingnan man siya ni Jesus Christ mismo, giingnan siya nga pahawa ka Satanas. Subot mo pasabot si Apostol Pedro, Satanas siya, di na siya kasaligan kay Satanas siya. No, pero dili na mo ibot ipasabot no ni Christ nga siya Satanas gyud. May kinaiya lang siya nga sulusama sa kang Satanas at that time, no? At that time. So, uh, personally, no, as a teacher, I do not like the notion nga of di ko ganahan ng letra por letra. That's not really kuan. Di gina maghatod sa ato sa kamatuoran kining letra por letra, because the Bible has to be interpreted by and through the Holy Spirit, no? Nga iyang gihatag sa iglesia. Parenta. Di mi mo to kay wa sa Biblia. Kita mo sa plaza? Wa sa Biblia, di mi mo to. Kana nga katarungan, hungaw na. Kay ang Biblia dili mo pillar. I could personally agree, balik ta gamay ha. I could personally agree nga mayon taghungaw gina siya nga katarungan kini mayon tag letra por letra. Pag dili wala di mabasa, di ka motuo, di po na siya mao. Di man nga may mga daghang butang nga ingon pa ni Apostle John, daghan pagbutang nga gihimo ang Ginoong Hesukristo. Gawa niya masulat kay kung isulat niya ang kalibutan di paigo, no? Kung isulat niya sa kadaghan sa gihimo sa Ginoong Hesukristo. And may daghang mga tinuod nga butang nga wa masulat na sa Biblia. Toothbrush, di ka mo brush kay wala masulat na di ka manabon, no? Di ka mo gamit og detergent because it's not written in the Bible. Pang hygiene, mauban pa, di ka mo gamit og computer, magwali ta, di na mo gamit og microphone, di ta mo gamit og mga gadgets nga bag-o because it is not written. No. Pag mag-evangelize ba ta tungod kay giingon sa Biblia nga bulahan kadtong mga tiil nga nagadala sa mayong balita, subot pasabot magbaklay lang kita, di ta magsakay og sakyanan. Dili pod, no.
sa ingon ana nga pagi. Siguro you can interpret it in other way, pero no, dili gid pwede nga kanang letra for letra lang, letra for letra. No. Uh, we must follow what is written in the Bible, but dili ta strikto anang ginatawag nga letra for letra. Kay lagi may mga symbolic, may mga butang nga dapat i-interpret nga need yun kaayo o guidance sa balaan nga espiritu. Dili ang atong personal interpretation. Okay? Mao na. Kay ang Biblia dili mo pillar ang foundation of truth. Amen. Kinsay pillar and foundation of truth? Siguro diri nagsugod ang mga negative reaction sa dihang mingon si Reverend Gitgano nga ang Biblia dili mo ang pillar and foundation of truth, no? Siguro diri. But as what is written in First Timothy chapter 3 verse 15 katong gibasa ganina, tinuod man to nga giingon dito that it is the church, the household of God, mao magid ang pillar and foundation of truth, ang church man. And he is referring, Reverend Gitgano is referring to the Catholic Church. Kay dito man siya nagpailalom. Ikaw po nga pastor ka or teacher ka, kung asa ka nagpailalom, you can also preach that. Ang simbahan kung asa ka, that is also the pillar and the foundation of truth. No? Pamatud-an ni wala, barugan ni wala. And there's nothing wrong with that because we are claiming no, that we are in the truth. Ang tinuod nga simbahan way lain ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Amen. In this part, mayon ko nga, if I'm a Catholic, I will agree with him because I'm a Catholic. In the same way that kita pod, no, for sa kuha, kung asa kong simbahan, mayon po kumoto ng tinuod nga simbahan because I am here. Diri ko na nakatuon. Mo niya ako nakatunan, mo niya ako nabalaan sumala sa kaalam mo kahibalong gihatag sa Ginoo sa kuha. Amo po na akong iwali. And dili na mo mabasol nga mo nang iyang iwali because member man siya na, pari siya na nga simbahan. What's wrong with that, no? Nga man na iyang ginawali. It's just like wala po yung dautan nga naa po yung mga ubang simbahan nga mag-claim po that they are the true church, no? Siguro sa tuwa, may moingon magita nga nata sa kamatuoran and maybe may everyone else is wrong. Pero sa ihang pag moingon mao man gid ang imong notion kay syempre naman ka sa imo kung syempre kung ikaw ang tama moingon na jud ka nga uban mali. Mao naman ang imong ginaisip. Pero sa iyahang pagwali moingon ta nga alangan magmoingon siya nga ang tinuod nga simbahan is Pentecostal, ang tinuod nga simbahan is Baptist, ang tinuod nga simbahan is ingon ani nga sekta ingon ani ana nga naa man siya sa Catholic Church. Siyempre mo ginaang iyang isulti. And kung maingon ta nga nganong maingon siya nga ang church is balikon nako ang pillar and ground of truth or foundation of truth mo man po'y nakasulat mga igsoon sa Blanco Sulatan mao po'y gisulat ni Apostol Pablo in Timothy 1 Timothy 3:15. Sige na, pare. Right question sa mga tao nga nasa kamaturan mo ni unsay gitudlo sa simbahan dili unsay mabasa sa Biblia. Kay kung may kag unsay Dinhi may slight difference ta or disagreement ta. Because we believe nga ang simbahan mutudlo gyud sa kung unsa pa'y gisulti sa balaang kasulatan. At kung mo na iyang stand, ihapon ang stand. Pero sa kwa, sa iglesia, linasa ko nasakop, ang awo pang pagtudlo, ang iglesia dili pwedeng mobulag sa Biblia. Hinuon si Reverend Gitgano, wala man siya naingon nga ang iglesia mobulag sa Biblia or ang Biblia dili importante sa iglesia, wala ang puno niya giingon, di ba? Ang giingon nga, dabi, balik ko na to, be. mabasa sa Biblia, pwede man ta mo simbahan dili unsay sa mga tao nga nasa kamaturan mo ni unsay gitudlo sa simbahan dili unsay mabasa sa Biblia. Kay kung may I could disagree with that, no? Na may slight disagreement or may unta medyo dako-dako gyud nga gap sa disagreement because for me, the church will not do not have no to separate from what is written in the Bible. Sa mua po na nga perspective or sa akwa nga perspective nga igsoon. I always preach and teach according to what is written in the Bible. Not on my personal interpretation,
But according to the interpretation given to me by the Holy Spirit, kung yun sa niya pagpadayag ni sa kuha, I preach and teach diha. No? Ug dili gid bubulag ang iglesia gikan sa unsay nasulat sa balang kasulatan, because the Bible itself do not contradict no sa iyang kaugalingon. From Genesis to Revelation, sa tuang nga non-Catholic we have 66, sa Catholic they have 72, but every books in the Bible wala nag-contradict sa iyang kaugalingon. So the church will also not contradict with the Bible. We have to follow what is written in the Bible. No? As the pillar and the foundation, as the pillar and the ground of truth, the church must not separate from the Bible. At least that is my reaction. That is my kining bang ako natunan sa pulong Kag sa Ginoo unsay nga Hesus. mabasa sa Biblia, pwede man ta mo interpret sa Biblia private interpretation. Amen? And Wala na that could be wrong. And that could be wrong. Kining ginatawag na to nga private interpretation. You need the Holy Spirit. You need the Spirit of the Lord to open your mind and open your eyes. Gabisan ang mga apostoles, naglisod sila og sabot, no? Sa interprets, sa magisulti ni Jesus during his time. Pero, ingon si Jesus, iyang giablihan ang ilang mga panghuna-huna aron masabtan nila ang mga butang nga tinago. It is the Spirit, it is a gift from the Lord that your eyes will be open mga igsoon sa iyang word. pinakanindot nga pangutana. Kining private interpretation, that is delikado kay ning ginatawag nga private interpretation. Nga naman, mo man ni hinungdan nga nung daghan kayog simbahan, daghan kayog mga sekta, kay may private interpretation man. Siguro kung wa lang ni mausab yun, no? Kung wa lang gid, kung gigiyahan lang kita sa Holy Spirit ngayon ani mga igsoon, no? And without pride, siguro ug walay private interpretation, isa ra gid siguro ang iglesia, pero may private interpretation man. I agree with him, delikado ang private interpretation. Unsay panudlo sa simbahan. Ana, yan naman, the church is the I would say, no, nga tama siya. Kung asa ka na kani nga simbahan, follow what your church says. Kung sa gisulti sa simbahan, i-follow na. As long as your church follows what is written in the Bible. pillar Hoping nga, klaro na. and the foundation of truth. Amen? Asa mabasa? 1 Timoteo 3:15 ngadtos Okay. 16. So, mao to yung basis. 1 Timothy chapter 3 verse 15 to 16. No? That the church is the pillar and the foundation. The church is the pillar and ground for truth. No? As a magkalain-lain version. Mo na gisulti niya. But sa ako nang gikayong yeah, okay. Ako sang i-summarize, no? Unsay akong reaction. For me, there's nothing wrong with what he said. Ngayon siya, the church is the pillar and the foundation. Yes, that is what is written. But we do not kining dira lang ta magbase mga igsoon. In his second letter to Timothy, gisulti pod ni Apostol Pablo nga ningon siya nga ngunit ikay magpatuloy, no? 2 Timothy chapter 3 verse 14, starting from 14 to 17. Ngunit ikaw magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan, sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na balik ko na ko 15. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan. Kinsa daw ang may kapangyarihang magbigay ng karunungan? Ang banal na kasulatan is the Holy Scriptures. It has the power to give you the knowledge, no? Magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan. Hindi lang tungo sa abundant life, hindi lang tungo sa more blessings, but tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. This is the role of the pillar and the foundation of truth, ang magturo ng katotohanan sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. O manay gisulti dito. So that church, no,
Saya wala man gisulti ni Reverend Gitgano dito nga dili importante ang Bible. Wala siya gisulti ana, no? O nga ang iyaha lang nga mo man nasulat pod sa First Timothy chapter 3 verse 15. Sa tuwa pod, sa tuang side, mga igsoon, ako nagatuo nga ang iglesia dapat dili mo bulag sa kung unsay isip, no? Ang iglesia isip the pillar and the foundation of truth, the church as the pillar and the ground of truth, dili mo separate sa word of God, sa Holy Scriptures. Di ta mo bulag ana kay mao lang ni ang dunay gahom sa paghatag og kahibalo paingon sa kaluwasan pinaagi sa atong pagtuo kang Kristo Jesus o ang balang kasulatan, no? uh, it is God inspired. First Timothy chapter 3 verse 16, it is God inspired and is profitable for teaching the truth. As the pillar of truth, we must preach and teach the truth, to rebuke sa mga mali nga butang, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos, no, ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So, mo po ni ang atuang tinatindugan mga igsoon. So, no hate, no, wala ta ng daot, dili ta mangbira, o nga sa ko lang, I don't have to react negatively. What I have to do, kung man ako'y madunggan nga may ngana, I don't have to react negatively, labi na kung i-post na sa social media. But what I do is that we must teach our own flock. Nga, kung unsa man ang butang nagligas, ato ipasabot sa ilaha, mga igsoon. But we do not have to spread the hate, no? But we have to spread the love of God. No, ingana lang ang importante kad mga kaigsunan. Hoping nga nasabtan nato ni o nga dili pa nimo ingon nga maghatag na to mga negative pa nga mga connotation mga igsoon, pero or do na bay mga team kayo dili mo atong punto nga maghatag tag mga negatibong mga butang apan kinahang ang atoa mga igsoon nga sabtan lang po nato. Mao to ang ilang stand, mao po ni atong stand. Moingon ko may mga butang nga giuyon na nato, may mga butang pud nga dili pud ta dili pud ta uyon. So bala sa atong natun-an sa balang kasulatan, and let's go on with our lives mga kaigsunan, hoping nga ang Dios mo'y muusa ka nato gyud diha sa gugma ug sa pagtuo. Dalaygon ang Dios o nga siya magapanalangin sa matag usa kanato.